Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link. A blessed day to everyone at isa na naman pong pinagpalang araw ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya naman, magandang bagay lamang na tayo ay makapagbalik ng ating pasasalamat sa Diyos. Yes, amen, Brother Anthony. At yan nga po ang isa sa mga layunin ng programang ito, ang mapapurihan ang pangalan ng Panginoon. Kaya naman po muli, samahan nyo kami sa panibagong episode ng programang ito. I am Brother Anthony Tenorio. And I am Sister Cristel Aquino, and this is Savior's Link. Sa nakaraan po nating episode ay binigyan liwanag po sa atin ang kahalagahan ng bautismo. Nabigyang linaw din po sa atin kung sino ang may karapatan na magsagawa nito. At ngayon po ay lalo pang bibigyang linaw sa atin ang usaping ito. Atin pong samahan ang minamahal na Presbyter Dante Abainsa sa pagpapatuloy ng paksang bautismo. Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link. Good day everyone. Welcome to the Savior's Link. Sino man po kayo, ano man ang ating kalipunang kinabibilangan, malugod ko po kayong inaanyayahan. Sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Sa mga pagkakataong ito ay ating pag-aaralan ang patungkol sa immediate baptism. May mga nagtatanong at nagsasabi na dapat daw aralan muna ng doktrina bago bautismuhan ang isang tao. Meron naman, dapat daw, wala ka munang bisyo bago ikaw ay mabautismuhan. Atin pong alamin sa banal na kasulatan ang kasagutan tungkol dito. Sa pag-aaral ng immediate baptism, atin pong basahin ang ating teksto sa aklat ng Mateo 28:19 hanggang 20. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga lagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang bautismo, mga kaibigan, ay payo ng Diyos. Di lamang para sa ilan, kundi para sa ating lahat. Ngunit may mga taong ayaw sundin itong payo ng Diyos. At sa banal na kasulatan, ang katunayan po ng mga taong pinawalang halaga ang payo ng Diyos ay ang mga Pariseyo. Sa aklat ng Lucas 7 ang talatay 30, datapwat pinawalang halaga ng mga Pariseyo at ng mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos at hindi napabautismo sa Kanya. Kaya may mga ganong mga tao na bagamat payo ng Diyos, gusto ng Diyos na lahat tayo ay mabautismuhan, may mga taong nagpapawalang halaga. Sana sa pag-aaral natin ito ay ating maunawaan na ang payo ng Diyos ay mahalaga at dapat nating gawin. Ang immediate baptism o ang ora mismong pagbautismo ay sinasang-ayunan po ba ng banal na kasulatan? Ang sagot diyan ay opo. Tingnan natin ang mga kaganapan sa banal na kasulatan. Una, ang pagbautismo ni Juan Bautista sa Panginoong Hesus. Babasahin po natin yan sa aklat ng Mateo
3, talatang 13 hanggang 16. Ito po ang pahayag. Nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya, datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin? Pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Nang magkagayoy, pinayagan niya siya, at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos ay bumabang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Kaya sa ating binasa, makikita po natin yung immediate baptism. Na ang Panginoong Jesucristo, nagpunta siya kay Juan Bautista at sabi niya kay Juan Bautista, bautismuhan mo ako. Sabi sa kanya ni Juan Bautista, bakit ikaw ang paririto para magpabautismo? Ako ang dapat na mabautismuhan. Ngunit ang sagot sa kanya ng Panginoon, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang narapat sa atin, ang pagganap ng katwiran ng Diyos. At ora mismo, sa panahon ding iyon, binautismuhan ni Juan Bautista ang ating Panginoong Jesucristo. Sumunod po, ang pagbautismo sa 3,000 tao na tumanggap sa pangaral ni Apostol Pedro. Babasa po natin to sa Aklat ng Mga Gawa, 2, talatang 38, 39 at 41. Ito po ang pahayag. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Verse 41, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Napakaliwanag po. Nung araw na yon, nangaral si Pedro, yung mga naniwala at nakinig, nung araw na yon, 3,000 ang nabautismuhan. Pangatlo po na pangyayari sa banal na kasulatan, ang pagbautismo ni Felipe sa lalaking taga Ethiopia. Babasa po natin sa Aklat ng Mga Gawa, 8, talatang 35 hanggang 38. Ito po ang pagbabautismo ni Felipe sa lalaking taga Ethiopia. Ito po ang pahayag. At binuka ni Felipe ang kanyang bibig, at pagpapasimula sa kasulatang ito, ay ipinangaral sa kanya si Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig, at sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At ipinag-utos niyang itigil ang karo, at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kanyang binautismuhan siya. So napakaliwanag, mga kaibigan, mga kasama, na sila'y nag-uusap, bautismuhan, nananampalataya ka ba? Sabi ni Felipe, nanampalataya ako. Sabi nung
bating at ipinatigil yung karo at binautismuhan on the spot. Okay, pang-apat na kaganapan sa banal na kasulatan, ang pagbautismo ni Apostol Pablo sa sambahayan ng Bantay Bilangguan. Sa Aklat ng Mga Gawa, 16, mga talatang 30 hanggang 33. Ito po ang pahayag. At sila'y inilabas at sinabi, Maginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. Kaya nung oras ding yaon ng gabi, yung Bantay Bilangguan at ang kanyang buong sambahayan, dahil sumampalataya, sila po ay nabautismuhan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito pa po ang panglimang kaganapan. Ang pagbautismo ni Apostol Pablo sa mga alagad na binautismuhan ni Juan Bautista. Sa Aklat ng Mga Gawa, 11, mga talatang 1 hanggang 5. Ito ang ating mababasa. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas, ay napasa Epeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may binibigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayo'y sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwidbagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya mga nabautismuhan sila ni Juan Bautista, pero on the spot, binautismuhan sila ni Apostol Pablo ulit. Marahil itatanong natin, siguro na, binautismuhan na po ni Juan Bautista, ay binautismuhan ulit ni Apostol Pablo? Yun po talaga ang kaganapan. Sila ay 2 beses na bautismuhan. Bakit po ganon? Ang bautismo ni Juan Bautista bilang isang propeta ay tama sa panahon niya. Ngunit nang dumating ang panahon ng mga apostol, sila na ang pinagtagubilinan ng Panginoon upang magbautismo. Ganon din sa ating panahon. Kaya kung kayo po ay nabautismuhan na, at gusto nyong magpabautismo ulit sa kalipunang may apostol na nangunguna, handa po namin kayong tulungan at paglingkuran. Glory to God! Ngayon, bibigyan ko po kayo ng ilang kadahilanan kung bakit dapat mabautismuhan ang isang sumasampalataya bago siya turuan. Una, pag sumampalataya ka na at nabautismuhan, matatanggap mo na ang kaligtasan. Kaya may kaligtasan ka na ng iyong kaluluwa habang ikaw ay tinuturuan. Kaya maganda na sumampalataya at mabautismuhan na. Sapagkat tanggap mo na ang kaligtasan, nasa iyo na ang kaligtasan habang ikaw ay tinuturuan. Marcos 16, talatang 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay
parurusahan. Kaya napakaganda na matiyak mo na habang tinuturuan ka, ligtas ka na. Paano mo natiyak? Sumampalataya ka at ikaw ay nabautismuhan na. Pangalawa, pag nabautismuhan ka, tatanggapin mo ang banal na Espiritu. Basahin po natin sa Gawa 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag tayo po ay nabautismuhan na, tatanggapin natin ang Holy Spirit, ang kaloob ng Espiritu. Ang banal na Espiritu na tinanggap mo ang papatnubay sa iyo upang maunawaan ang katotohanang ituturo sa iyo. Aklat ng Juan 14:26. Datapwat ang mga aliw sa makatibagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Kaya napakaganda dahil pag nabautismuhan, may Holy Spirit tayo. Pag tayo tinuturuan, yung Holy Spirit daw ang tutulong sa atin para maunawaan natin yung mga itinuturo sa atin. Purihin ng Panginoon. Mga kaibigan, ang mga gumawa ng immediate baptism sa Biblia ay si Juan Bautista, si Apostol Pedro, Apostol Pablo, mga sugo ng Diyos. Kaya maliwanag po na ang immediate baptism ay ayon sa Biblia. Actually, wala tayong makikita sa Biblia na inaralan muna ng matagal bago bautismuhan. Sa 5 kaganapang ibinahagi ko sa inyo, maliwanag po na yung instant o immediate baptism, ginagawa talaga once na yung tao ay sumampalataya. Ang turo ng iba ay aralan muna ng doktrina, pag natutunan na, at saka bautismuhan. Yan po ay magandang pakinggan, pero hindi ganoon sa Biblia. Ang tagubilin ng Panginoon sa mga apostol, sabi ay, bautismuhan nyo sila. Pagkatapos, at saka nyo turuan. Basahin po natin yan sa aklat ng Mateo 28:19-20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Gagawing alagad, babautismuhan, pagkatapos bautismuhan, tuturuan ng lahat ng mga bagay na iniutos ng ating Panginoon. Sana po ay maging pagpapala sa atin ang mga salita ng Diyos na ating pinag-aralan ngayon. Sana tayo po ay natuto sa ating ikalalago sa buhay espiritual. Ako po ay nag-aanyaya sa inyo na gustong maging karnasan ang biyaya ng bautismo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa inyo sa ganitong kaparaanan. Purihin ang Panginoon. Hiniling ko po na sabayan ninyo ako sa pananalangin. Glory to God. Ama naming Diyos, salamat sapagkat sa pamagitan ng mga banal mong salita, lumalago ang aming kaalaman upang kami ay makapaglingkod sa iyo. Tulungan mo po ako na yamang naunawaan ko ang mga katotohanan. Ito'y hindi lang aking maunawaan, kundi aking maisapamuhay at maisagawa.
sapagkat ako'y nananampalataya habang sinusunod ko ang mga salita mo, ay lalo akong magiging kalugod-lugod sa iyo at ako'y iyong pagpapalain. Salamat po sa iyong pagmamahal sa akin, sa araw-araw na buhay at kalakasan, at higit sa lahat, sa mga katotohanan ng iyong mga salita na sa akin na iyong ipinagkakaloob. Pagpalain mo po ako ngayon. In Jesus' name, Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ako po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo sa susunod na episode. Ako po ang inyong kaibigan, Presbyter Dante Abainsa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. The Word of God, through the good man of the house, is our Savior's link. Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link. Maliwanag ang salita ng Diyos na ating napag-aralan sa gabing ito. Kaibigan, nasa iyo ang pagpapasya. Ang bautismo ay nasa Biblia at payo ng Diyos na dapat sundin upang mahugasan ang iyong mga kasalanan at matanggap mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ang Diyos ay nagmamalasakit, kung kaya't ito ay lubos na pinapaunawa at ipinapaabot sa iyo. Salamat sa muli ninyong pagsama sa ating programa. Naging makabuluhan muli ang ating gabi sa mga katotohanan na ating napag-aralan. Yes, Sister Cristel. Maraming salamat po, Presbyter Dante, sa muling pagbibigay ng liwanag sa ating usapin ngayong gabi. At sa ating mga viewers, masaya po kami na nakasama po namin kayo. Yan, kaya po patuloy namin kayong inaanyayahan sa ating next episode sa susunod na Sabado. At kung nais niyo pong balikan ang ating mga nakaraang episode, ay inyo lamang pong bisitahin ang Savior's Link YouTube channel at i-click nyo na rin ang notification bell upang maging updated po tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. At para po sa inyong mga prayers at kung nangangailangan po kayo ng payo o counseling, nariyan po ang mga contact number na naka-flash sa inyong mga screen. Yan, muli po, kami ang inyong lingkod. Ako po si Sister Cristel. At ako naman po si Brother Anthony. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 6 ng hapon, dito lamang sa Savior's Link. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do to me, the great things I have done. Now you gently break me, lovingly you take me and hold me as my father, and mold me as my maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, I fall with forgiveness abound. And you answer, my child, I love you. And as long as you seek in my face, you walk in the bar of my daily sufficient grace.
my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I am letting you down? And each time I will fall short of your glory, of how with forgiveness abound. And you answer, my child, I love you. As long as you seek in my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link. Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link.